Pinoy Love Story Series. Hindi akalain ni Joshua na darating siya sa puntong tila magiging babysitter siya ng halos kaedad niya lang. Iyon ang mga naglalaro sa isip niya habang nagmamaneho siya at nagigigil sa traffic na dulot ng malakas na ulan. Naturingang expressway pero hindi pa rin talaga nakaligtas sa traffic. Damn it! Mahinang asek niya pa sa sarili. Naiinis na diniinan niya ang busina ng kanyang kotse. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga nang sa wakas ay sumagot na sa kabilang linya ang stepmom niya. Hello Josh, I'm sorry. Late na namin nabasa ng papa mo ang text mo. Finally ay sumagot na sa tawag niya ang nanay ng feeling baby na siyang rason kung bakit siya nasa kalagitnaan ng SLEX ngayon. Tita Clarissa, ang anak mong si Chantal ay tinakasan na naman ako. And this time, guess what? Kahit alam niyang masungit ang panahon ay plano yata niyang magtagaytay. I'm here at SLEX right now. Aniyang hindi maitago ang inis at pagiging sarcastic. Oh, I'm very sorry Josh. Hinging pasensya naman ang kanyang stepmother. Joshua, tama na ang rants iho. You should take care of Chantal. Ikaw ang mas matanda. Anong papa niya sa kabilang linya? Napaingo siya kahit hindi pa nito nakikita nito iyon. Gusto sana niyang ipaalala sa mga ito na isang taon lang ang tanda niya sa stepsister niyang rebelde. But hey, nasa ikalimang araw pa lang ng 2 weeks honeymoon sa Paris ang papa niya at ang bagong asawa nito at hindi niya dapat na iniistorbo. After breathing heavily, he replied, Yes pa, I know. Tinawag ko lang naman sa inyo para alam nyo, mukhang hindi rin ako makakapasok sa office bukas dahil sa ginawang to ni Chantal. May paparating na bagyo tonight ng 10 p.m. ayon sa news. At iyon na nga mismo rin ang ikinainit ng ulo niya kay Chantal. His father chuckled, Son, ikaw ang owner ng construction firm mo. Maano bang umabsent ka ng isang araw? Besides, hindi malulugi ang iyong firm nang walang architect nila. Nailing na lamang ni Joshua ang kanyang ulo. Ganoon na ganoon talaga ang kanyang papa sa tuwing inuuto siya na para bang bata pa rin siya. Heck, 26 na siya and yes, 25 na ang babaeng sinusundan niya ngayon. But by Chantal's attitude, sino nga ba ang dapat sisihin? Hindi na ako nagtagumpay na i-grounded siya. For sure, binigyan na naman siya ng daddy niya ng allowance. Wika ni Clarissa. Naawa naman ang binatang architect. Dama niya ang frustrations ng stepmother niya. That's it. Ang daddy ng nag-iisang anak nito ang nag-spoil sa dalaga kaya hanggang ngayon ay hindi yata nagsisink in sa utak ni Chantal Anderson na adult na siya. Don't worry, Tita Clarissa. Ako na ang bahala sa kanya. Oo na. Hayo na naman siya sa pagbibigay ng assurance niya sa stepmother. Kahit sa tansya niya ay tatanda siya ng maaga sa anak nitong rebelde. To think na ito pa lang ang ikalimang araw na naiwan ito sa pangangalaga niya. Hindi niya mauunawaan kung bakit may mga taong hindi naiisip ang kasiyahan na naibibigay ng pag-ibig sa sino man. Iyon lang naman kasi ang alam niyang pinagre-rebelde ni Chantal. Hindi nito gusto ang mag-asawa ulit ang nanay niya. As if naman na may magagawa pa ito. Kasal na ang mga magulang nila sa ibang bansa nang sabihin sa kanila ang relasyon ng mga ito. Besides, bakit nga ba hindi pa magmamadali ang mga magulang nila? Hindi naman natin hawak ang bukas. Ibabalik ko po siya sa bahay ng kompleto at walang bangas. Pwera na lang kung ako ang babangas sa katigasan ng ulo niya. Ngaling, idagdag ni Joshua. Napasulyap siya sa navigator ng phone niya. Doon ay malino niyang nakikita kung nasaan na banda si Chantal. At sa tinatahak ng malaking red dot sa kanyang cellphone, mukhang plano ngang magbakasyon ng stepsister niya. Malalim na buntong hininga na lang ulit ang pinakawalan ni Joshua nang sa wakas ay marating na niya ang pagstayhan na hotel ng kanyang stepsister. Wala siyang reservation doon kaya alam niyang malabo na makapag-stay rin siya sa hotel na iyon. Pero syempre, si Chantal ay nakabook doon. So, sorry na lang ito kung sasamahan niya ito sa kwarto. Total, ito rin naman ang may kasalanan kaya siya naroon sa lugar na iyon sa kalagitnaan ng bagyo. Sandali lang. Nagtataka man si Chantal ay hindi niya nagawang silipin ang kung sinong nasa likod ng pinto niya dahil nasisiguro naman niyang wala siyang bisitang inaasahan doon sa hotel. Baka room boy lang iyon. Pero hindi. Otomatikong napasimangot siya nang si Joshua ang nabungaran niya roon. What are you doing here? Inis niyang tanong dito. Hinayaan niya lang na pumasok sa hotel suit niya ang lalaki. Hindi ba at sa'yo ko dapat na tinatanong yan?
Bumabagyo po, miss. Kung makapag-vacay po kayo ay parang sa inyo lang umiikot ang mundo. Ani ni Joshua, punong-puno ng sarkastiko ang tono. Naikot na Chantal ang mga mata. She fished out her body lotion from the pocket of her duffel bag. Maliit lang na duffel bag ang dinala ko rito. Kung makapag-react ka naman, akala mo yata ay aabutin ako ng taon sa pamamalagi ko rito. Sa kabaliwalang tugon nito sa stepbrother. Sa totoo lang ay inaasahan na naman niyang susundan siya roon ni Joshua. Iyon nga mismo ang plano niya, magpahabol dito dahil wala lang. Ang boring naman kung ang mga magulang lang nila ang nagpapakasarap sa ginawa ng mga itong pagpapakasal. Kiabutin ka ng 1 week lang or 3 days lang dito. Hindi ka dapat nagpunta dito dahil alam mong kargo kita. Lalo at may bagyo, Chantal. Adult na ako, Joshua. Huwag mo akong ituring na parang baby sister mo. Pagkasabi niyang iyon ay sinadya niyang ililis ang suot niyang roba upang ma-flown sa mga mata ng kaharap na lalaki ang maputi at makinis niyang legs. Pumunta-punta ito roon, pwes magdusa ito. Nahuli pa niyang napalunok ang lalaki bago siya tinalikuran, lumabas na ito ulit. Napangisi siya knowing Joshua. Sigurado siyang kukuha ito ng ibang kwarto sa hotel na iyon dahil napapaso na ito sa kanya ngayon pa lamang. Legs pa lang. Hindi na isinara ni Chantal ang pinto kaya dire-diretso na si Joshua na nakapasok sa loob ng hotel suite niya this time. She's eating her popcorn while watching Netflix nang pumasok ito sa room niya sa ikalawang beses ngayong araw na ito. Oh, dapat niya yatang sabihin na hindi pa rin siya nagbihis. Nananatiling nakaroba siya dahil wala naman siya sa bahay nila. Dito sa hotel room niya ay malaya niyang magagawa ang gusto niya. Dapat na alam na ni Joshua iyon nang magpa siya itong sundan siya roon. Walang bakanting kwarto. Ani ni Joshua, dumaan sa harap niya. Wala talagang bakanting room sa ganitong for booking na hotels. Sagot naman ni Chantal. Alam mo na ngang wala, and yet ang lakas ng loob mong magpasundan dito. Hindi niya kinibo ang lalaki, kilala na niya ito. Kahit ganoon ito na nagsusungit, alam naman niya na magsusungit pa rin ito hanggat gusto nito. Dumiretso na lang si Joshua sa kitchen. Magtitimpla na lamang siya ng kape para kahit papano ay gumaan-gaan ang bigat ng ulo niya sa stepsister niyang matigas ang ulo. Ini-update na rin niya ang mga magulang niya about their precious Chantal. Pagkatapos niyang magkape ay sinipat niya ang magiging kwarto nila roon. Napaatras siya nang mapagtanto niyang iisa lang ang kama na naroon. Huwag mo akong tanungin kung bakit iisa lang ang kama na yan. Mag-isa lang akong nagpabook ng hotel. Pero nakausap ko na sila sa ibaba, sabi ko, mag-akyat ng kutsyon para sa'yo. Naayos ko na rin ang pagstay mo rito sa suit ko. Ani na siyang talang makita siguro nito na napatda siya. Hindi mo kasi dapat na ginagawa ang ganitong bagay. Masyado kang rebelde. Alam mo ba? Naiinis niyang turan sa stepsister. Inikutan siya nito ng mga mata. Alam mo ba ang kakambal ng bakasyon ha, Joshua? Ng staycation? Pagre-relax yun, hello. Nailing na lang niya ang sariling ulo, bahala na ito. Ang maigi pa ay magluluto muna siya para makakain na rin siya. Pagkatapos ay tutulugan niya na ang babaeng rebelde. Ang mahalaga naman ay nandito na siya. Kasama na niya ito, safe ito at hindi siya makokompromeso sa asawa ng daddy niya dahil sa sarili namang kagagawa nito. Ang bango naman niyan, Josh. Umakyat yata ang lahat ng dugo ni Joshua sa tuktok ng kanyang ulo nang bigla na lamang magsalita sa kanyang likuran si Chantal. Ang mainit na hininga ng babae ay dumampi lang naman sa batok niya. Napaatras siya at nasa po ang sariling bato. Dama niya pa ang pagtindig ng mga pinong balahibo niya roon. Palibhasa ay malaking babae si Chantal kaya sakto sa labi nito ang taas ng batok niya. Oh, relax, ako lang to. Nagbibiro pang ani ni Chantal ang magkaharap na sila. Bumuntong hininga siya. Hindi ka pa rin nagdadamit? Nakaroba pa rin ang babae. Pagak itong tumawa, napahalukip-kip. Isa sa rason kung bakit gustong gusto ko na nagbabakasyon ay hindi ko gusto na nagsusuot ng damit sa bahay. Alam yun ni ma'am, kaya nga ako lang mag-isa sa penthouse ko sa Makati. Nagbago lang ang lifestyle ko nang makapag-asawa siya at natutong magpaka-low-key. Dahil low-key si daddy? Tikwas ang isang kilay na ani ni Joshua. Well, hindi sa akin ang galing yan. Umiling na lang siya. Wala rin naman kasing kapupuntahan ang pagkikipagtalo niya sa babae. Ito pa rin naman ang masusunod sa huli dahil ginagawa naman ito ang kung anong naisip. Masarap yang tortang ginili. Pinge nga. Wika ni Chantal.
Maluwag na nakahinga ang binata nang tumalikod na ang stepsister niyang pasaway. Hindi tama ang ginagawa parati ni Chantal at mukhang kahit anong gawin nila, gagawin at gagawin pa rin nito iyon. Kung kailan ito magbabago, mas sa sarili nito iyon dapat na magsimula. Ay, hindi ka man lang nag-aya. Literal na nakagat ni Joshua ang sariling dila niya nang bungaran siya ni Chantal ng katawan nitong natatakpan lamang ng 2 kaperasong tela. Kumakain na siya nang magbalik ito sa kusina at hayun nga, ganoon ang suot. Daig pa nito ang hubot-hubad. Aw! Hiyaw ni Joshua sa nasaktan na dila. Nanlaki ang mga mata niya nang biglang dumukwang si Chantal upang sipatin ang dila niya. Por pabor, ang dibdib nito ay nakatapat na sa mga mata niya. Malayo naman sa bituka tong pagkagat mo sa dila mo. Anang babae sa tenga niya ay parang pusa itong nagmimiyaw. Kaagad na lumayo siya na parang napapasok. I'm okay, Chantal. Bumungis-ngis naman ang babae, umayos ng tayo. Hindi man niya gusto o baka automatic na mapapadako talaga ang tingin ng kahit sino. Napasulyap siya sa hiwa na nakabakat sa kaperasong tela. Damn, makinis iyon. Wala talagang buhok yan kasi nga magsuswimming ako. Napanganga siya. Sa kapilit na binalik ang postura, tumikhim. Hindi ka pwedeng mag-swimming na ganyan ang suot. Why not? Hello, malaki ang swimming pool dito. Kaya nga nandito ang mga tao para mag-enjoy. Ikaw naman si Awat. Are you kidding, Joshua? Malamig ang panahon, sisipunin ka. Mariin na sambit niya sa babae sa maotoridad na tono. Alam niya kapag ganoon na ang tono ang ginamit niya ay wala nang magagawa ito kung hindi ang sundin siya. Alright, pero ganito lang ako sa loob hanggang mamaya. Banta sa kanya ng rebelde. Tukay ang suot na two-piece na konting galaw. Siguradong makikitaan na ang tinamaan ng mahusay na babae. Nagkibit siya ng mga balikat. Suit yourself. Kung hindi ba naman nang iinis si Chantal, hindi talaga umalis ng hotel suit nila. At talagang nagkaganoon lang ang suot nito kasi malamig ang buong kwarto dahil centralized air condition. Kaninang kumakain sila ay naiwasan pa niya ito ng tingin dahil tahimik naman din itong nag-focus sa kinakain. Ngunit hindi na ngayon dahil hayon ang babae palakad-lakad sa kanyang harapan habang nakatupis. Hindi siya makafocus tuloy sa pinanonood niya. Kapag ka, ikaw ay talagang sinipon sa ginagawa mong yan. Ani ni Joshua, hindi na nakatiis. Ang sabihin mo, ngayon ka lang nakakita ng babaeng nakatupis pero nagwawalis. Kumuha nga ito ng walis sa lawak ng kwarto na iyon. Hindi niya maunawaan kung bakit sa harapan niya ninais talaga nito na magwalis. Payoko-yoko tuloy ito sa harapan niya habang hindi nag-uumpugan ang mayaman na dibdib dahil nga nagwawalis-walis ito kunwari. Nag-ingay ang phone niya kaya agad iyong sinipat ni Joshua. Isa pala sa mga client niya. Yes, I'm sorry. Something came up. Yeah. Paghingi niya ng pasensya sa client. Dahil nga sa pagsunod niya sa magaling niyang stepsister, hindi niya mahaharap ang client niya bukas. Buti na lang ay nakakaunawa ito lalo na nang sabihin niya kasalukuyan siyang nasa Tagaytay dahil nga may nangyari. Nasa news naman na may bagyo. Busy siya sa pakikinig sa kausap nang biglang tumuwad-tuwad sa harap niya si Chantal. Pinapakita ang pang-upo naman sa kanya. Hindi pa nakontento, agad na yumukod sa pagitan ng mga hita niya at doon nagwalis. Damn it! Napamura na talaga siya sa isipan at napaigik na umatras. Mas napahiyaw siya nang masaktan ang buto sa kanyang siko. Tumama lang naman iyon sa matigas na bahagi ng sofa nang umatras siya ng walang pakundangan dahil nagulat siya. Pero mas may ikagugulat pa pala siya. Nang tumayo kasi si Chantal parang init na minasahe ang sariling leeg. Kinalas pala ang ribbon na nakaumbok sa batok. Iyon ang nagsisilbing panalin ng suot nitong two-piece. Napalunok si Joshua, lalo na nang hayuin ng mga mata ng stepsister niya ang kaniyang kaibigan na syempre pa ay uumbok. Kandautal siya sa kausap, parang siraulo pa si Chantal na ang ginagawang pagsapo sa sariling dibdib ay nilalaro-laro. Tinatakam-takam siya sa mga bundok nitong alam nila pareho na matigas na rin ang maliliit na korona sa ibabaw na katulad niya. Hindi pa natapos doon ang kalokohan ni Chantal. Bigla kasi itong tumalikod bago pa niya maibaba ng tuluyan ang cellphone sa kanyang tenga. Tumalikod na ang babae at bago tuluyang pumasok sa kwarto ay hinubad na ang tapis na kinalas. Damn it! Gigil na nasapo na lang ni Joshua ang flashlight niyang may sariling utak. Saka siya tumakbo sa loob ng banyo. Kailangan niyang mag-shower, ura mismo. Nakadapa sa kama si Chantal nang datna ni Joshua sa kwarto, maharot itong tumawa at sinubo. Kinagat-kagat ang hintuturo.
Sa wakas naman ay nakabihis na ang babaeng pilya. Kamusta? Pero ang kapilyahan nito ay nasa mga mata pa rin. Kaagad siyang tumalikod, sapon niya ang sariling pundilyo. Tigilan mo, Chantal. Kakahuma lang nito. Mas maharot pa na tumawa ang babae. Ang rupok pala niyang kaibigan mo. Kahit kaninong babae ay marupok to. Hindi siya humarap hanggat hindi niya natutunugan na nakatalikod ito mula sa higaan niya sa sahig. Hindi siya maaaring humarap dahil magtatagumpay na naman ito sa paglalaro sa kanya. Tingin lang talaga nito ay may naninigas na sa kanya. Again, hindi niya kontrolado iyon. Tumigil ka na, please. Dapat na ako magpahinga. Maaga pa ang meeting ko bukas online. Aniya sa stepsister. Sa kanya pa lang narinig na kumilos ito pahiga sa kabilang panig ng kama. Naringgan niya ang nagtalokbong din nito. Good night, Josh. Sa wakas, magiging payapa na rin ang utak at kaibigan niya down there, kahit ngayong gabi lang. Nakamit naman ni Joshua ang kapayapaan na hiniling niya kay Chantal. Ika-4 na araw na nila roon, wala nang bagyo kaya maaari na silang umuwi. Kinausap naman niya ito, tumango lang. Kaya lang, nag-decide na siyang tapusin na nila ang 5 araw na book nila sa lugar na iyon at hindi naman refundable. Napag-alaman niya iyon nang bumaba siya kahapon upang magtanong sa office ng hotel. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bati niya sa mga kamiting niya para sa hapon na iyon. Kagandahan din na nakakapagtrabaho siya roon habang nakabantay ang mga mata niya sa stepsister. Dahil nga kargo niya si Chantal hanggat hindi pa nakakabalik sa bansa ang mga magulang nila. Wala siyang choice kung hindi ang tiisin ang ugali nito. Malawak na napangisi si Chantal nang datnan niya si Joshua na seryosong-seryoso habang may kausap sa laptop nito. Dahil nakatalikod ito mula sa view niya, hindi siya nakikita nito. Puna niya rin kasi na ang gustong spot doon ni Joshua sa tuwing nagtatrabaho ay sa balkonahe. Kung sa bagay na puna niya rin na naninigarilyo pala ang lalaki kapag gusto nito. Kaya siguro doon ang spot na gusto. May mesa roon na may makapal na mante. Ilang araw naman niyang pinatahimik ito. Maano bang guguluhin niya ngayon? Sa isip ay dahan-dahan na dumapa siya at gumapang. Saan nga ba siya pupunta? Di sa ilalim ng mesa. Makikipag face to face siya sa kaibigan ni Joshua roon. Malawak na napangiti si Joshua nang purihin siya ng isa sa mga katrabaho. Maganda raw yata para sa kanya ang klema ng Tagaytay. Pumopogi raw siya. Pero ang ngiti niya ay naudlot nang may maramdaman siya sa kanyang ilalim. Mainit na mga palad na humahaplos sa flashlight niyang agad naman nananigas. Shit! Pagmumura niya sa isipan. Nasa kalagitnaan siya ng meeting. Ano ba ang trip ni Chantal? Buti kung maaari niyang ibaba basta ang laptop. Hindi po pwede iyon dahil doon nakasalalay ang kontrata ng team nila sa pinakamalaking mall sa bansa. For short, hindi pipitsugin ang kausap ng team nila na mga company assistant. Gustong mapahagikik ni Chantal nang maramdaman niya ang paninigas ni Joshua dahil sa paghaplos sa ginagawa niya sa kaibigan nito. Sa ginawa niyang ito ay 2 lang naman ang goal niya. Ang buwisitin si Joshua at ang iparamdam dito na hindi siya bata gaya ng ini-imply nito. Inaral niya iyon talaga, kaya magdusa ang lalaki. Nakakatawa lang na nakapolo long sleeves ito pero ang short na suot ay board shorts pala. Sobrang nipis kaya maaari niyang gawin ang mas matinding naiisip niya. Dahan-dahan na nilapit ng dalaga ang kanyang mukha sa target. Noong una ay dinampian niya lang iyon ng halik sa simula lang na paigik si Joshua. Nang maramdaman nitong naging basa na ang paghalik na ginawa niya. At marahan na pagkagat-kagat na animo siya batang dumidila sa labas ng ice candy. Aba ang mokong naupo ng paslant. Competitive siya kaya sinegi naman niya. Mas binasa niya pa ang kanyang dila at may tempo na hinagod niya iyon sa ice candy na malabong malusaw sa tigas. Ang alam niya ay 7 minuto lang tumatagal ang pagtigas niyon kaya goal niya sana na patagalin kahit 10 minuto. Oo na. Ganon talaga siya ka-competitive dahil nga ay alam na iyon ni Joshua. Nakakainis lang talaga ang lalaking ito. Pero ang inis niya ay napalitan ng panlalaki ng kanyang mga mata ng medyo maraha siyang hinawakan ng lalaki sa kanyang batok at inginudngod siya sa ice candy ng walang pakundangan. Ang matindi pa ni hindi niya natunugan na naibaba na pala ni Joshua ang board short niya. Kaya oo, live na ang ganap ng bibig niya sa target. Shucks, first time niya iyon. I'm sorry, Chantal. Puno ng frustrasyon na paghingin niya ng tawad sa stepsister niya.
Umiiyak si Chantal na makaraos siya ay agad itong tumayo at umiyak. Hindi niya iyon mapaniwalaan. San banda siya nagkulang and then reality hit him. Hindi niya iyon dapat na ginawa. Okay lang. Sisigok-sigok na sambit ni Chantal sa kanya. Kasalanan ko naman. No. Ano ba ang tama at dapat niyang sabihin sa ganoong sitwasyon? Inis na nasabunutan ni Joshua ang sarili. Wala kang kasalanan, okay? Ako tong meron. Shit. Huwag ka nang magsalita. Hayaan mo lang akong umiyak. Kung magsasalita ka pa ay kung ano-ano na naman niya sasabihin mo eh. Asik sa kanya ng dalaga. Si Chantal ang buhay na patunay na mahirap ispilingin ang mga babae sa totoo lang. Okay, tahan na. Gusto niyang aluin ito, ihilig sa dibdib niya pero hindi niya magawa. Huwag ka nang umiyak, please. Tingin ko tuloy sa sarili ko ay namolestya kita. Sinabi na nga na huwag ka na magsalita. Nakakainis ka talaga. Nanlilisik ang mga mata na sabi sa kanya ni Chantal. Nagmarcha ito papunta sa kwarto pagkuhan doon ay dumapa. Oo na. Katulad ng ibang lalaki ay may kahinaan siya, mas lalong mahina siya sa tuwing nasa paligid ang babaeng ito. I'm sorry. Naiiyak lang ako kasi first time ko yun. Biglang sabi nito nang maramdaman na naupo siya sa gilid ng kama. That's an adult thing, Chantal. Bigla siyang hinarap ng babae. Kaya ayoko na magsalita ka pa eh. Ganyan na naman ang sasabihin mo. I hate you, Josh. Hindi na tayo ganito nang una mo akong makilala. Nung una kitang makilala ay hindi ko pa alam na anak ka ni Mom. That's it. Magmula na magpakasal sila, feeling mo ay kuya na kita. Ang gago mo. Napabuntong hininga ako. Siguro nga ay ito na ang tamang oras o panahon para mapag-usapan nila ni Chantal ang inakala niyang close book na sa pagitan nila. Months ago, nakilala niya sa Taguig si Chantal. No, hindi sila lumabas and the trust meaning of that word. Dahil hindi naman niya gawain na mamilat ng babae. Hindi rin siya nag-take advantage sa kalasingan ng dalaga. Hindi niya ito niligtas upang mapunta sa kanya. Hindi siya ganoon klaseng lalaki. But then, nang iuwi niya sa hotel ito that particular night, ginising siya ng babaeng pilya na himasmasa na ito sa kalasingan. Ginising siya ni Chantal sa paraan ng napakahusay nitong ginamit ang daliri niya sa sarili nito. Last, iyon ang alam ko meron tayo, Chantal. Tumabingi yata ang mukha niya sa lakas ng sampal na pinadapo roon ng stepsister niya. E-deny mo lang yung feelings mo hanggang sa mamatay kang buwisit ka. Go to hell and stay there. Bulyaw sa kanya ni Chantal. Iniwan na siya nito. Iniwan na sila nito for real. Lumipad na kasi ito na ibang bansa after that confrontation. Matinding kalaban na ng mga tao ang society ang sasabihin ng mga tao sa desisyon mo. Lalo kung ang pamilya na kinabibilangan mo ay hindi naman normal. Siguro ay tama nga si Chantal. Gago siyang talaga. Dahil kahit anong deny niya sa sarili, umaalpas ang tunay niyang nadarama. Legit. Inakala ni Joshua noon na ang namagitan sa kanila ay last lang. Hindi naman ito ang unang babae na nailabas niya nga sa totoong salita. May iilan siyang regular na inuupahan ng straight 3 months. Meron naman na one night lang talaga, kaya malay ba naman niya na pagkatapos niyang makita ang magandang mukha ni Chantal ng gabing iyon habang gamit ito ang daliri niya sa sarili, habang iniabot nito ang dapat abutin, ay hindi na pala siya niyon patutulugin. 3 buwan na nakakalipas nang umalis si Chantal pero hayon siya. Bumabalik pa rin siya sa unang araw ng kanilang pagkikita na dalawa. Love problem? Nalingon na niya ang kanyang ama. Pa, bakit gising ka pa? Nilapitan siya ng ama. May dala pala itong baso na kilagok sa alak na tangan niya. Ngayon lang kasi nakausap ni Clarissa ang anak niya ang matigas ang ulo kaya gising pa ako. He chuckled. Ganoon naman parate ang reaksyon niya sa tuwing mapag-usapan nila si Chantal sa bahay na iyon. Dinadaan na lang niya sa ngisi at pagtawa ang tungkol sa rebuilding stepsister niya. Kaya pala, so, how's her? Siyempre, parate niyang kinakamusta ang babae, pahapyaw. Wala siyang idea kung alam ng parents nila na hindi sila nag-uusap na Chantal pero kung ang susumahin naman ay ang hindi pagpipilit ng mga ito na mag-usap sila ng huli sa loob ng 3 buwan na manatili ito sa ibang bansa. Baka nga alam na mga matatanda, may mga tanong naman na nakakahiyaan lang natin na buksan talaga. She's fine, she's actually planning to come back here in Philippines. Naudlot ang pag-inom ni Joshua ng alak. Bakit daw? Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nautal. Nakakautal na ba ngayon ang kilig? Ang excitement dahil good news ang kanyang narinig. His father let out an ear. Gusto niya kasi na dito manganak.
Marahas ang naging pagbaling niya sa kanyang ama. What? Tanong niya. Hindi na niya naitago sa ama ang pagkagulat. Paano siyang hindi magugulat? Buntis daw si Chantal. Damn! Iyon ba ang naging coping mechanism ng babae sa hindi niya pag-amin nang huli silang magkita? Shit! Ano ba ang tingin niya sa sarili niya? Adonis? Siyempre, ay hindi lang sa kanya umiikot ang mundo ni Chantal. Malamang ay na-inlove na ito sa kung saan mang bansa ito naroon. Tumawa ang papa niya. San, buntis siya. 3 months. Seriously? Pa, ba't hindi ko alam? Kailan pa? Nagpakasal siya? Sino ang napangasawa niya? Sunod-sunod niyang tanong. Sa kanya naalala na, 3 buwan na siyang buntis? Ba't pa? Ibig lang sabihin niyon ay maaaring buntis na siya nang umalis siya rito sa Pilipinas. Ang galing naman talaga sa math. Namilog ang mga mata ni Joshua ang biglang pumalakpak at sumingit sa pag-uusap nila ng papa niya ay si Chantal. Wala nang iba. Chantal. Hindi niya alam ang iisipin niya. Napahamak ba ang babae noong maghiwalay sila sa Tagaytay? Paanong buntis ito ng 3 buwan? How come? Chantal's cough. Hindi mo man lang muna ako kamustahin. Inuuna mo pa ang itanong kung paano nabuo ang anak natin? Anak natin? Tinapik siya ng papa niya sa kanyang balikat. Maiwan ko na muna kayo. Marami kayong dapat na pag-uusapan na dalawa. Anyway, congrats son, daughter. Baling nito kay Chantal pagkuwan. Chantal is still beautiful as ever. Nadagdagan ang timbang nito pero hindi nagbago ang ganda nito. Parang nag-glow up pa nga iyon ngayong buntis ito. Napakagandang buntis nito. Ang dumi naman ng mukha mo. Nakaingos na turan sa kanya ni Chantal. Hinaplos ang kanyang pisngi na may makapal ng balahibo. Hindi pa ako nag-shave. Hindi ka na nag-shave. Iyon ang mas tamang sabihin. Tumikim si Joshua. How are you? Eto, bundat na. Napatingin siya sa tiyan nitong may kaunting umbok na nga. Kamusta ang pregnancy? Nahirapan lang ako kasi gusto kong nakikita ang mukha ng ama niya. Walang sumagot, hinihintay man niya ang paliwanag ng babaeng kaharap. Bumibingi naman sa kanya ang mabilis na pinteg ng kanyang puso. Bago ako umalis, plenano ko na may mangyari sa ating dalawa for real. Iyon nga lang, nakita kita na may inilabas na babae. Sa hotel sa Malati mo dinala. Naalala nga ni Joshua iyon. Nagpanggap akong maintenance. Nakapasok ako sa kwarto niyo. Inis na inis ako sa'yo dahil may kasama kang babae. Pagod na pagod ka. Bed warmer ang ganung mga babae, ibang usapan. Tinakpan ni Chantal ng daliri nito ang bibig niya. I know. Pero ayun nga, nainis ako. Imbis kasi na ako ay iba ang kasama mo, then nakita ko ang gamit mong kondom. Nanlaki ang mga mata ni Joshua. Oh my God, Chantal. Humagikhik na ang babae. Sorry. Ganun ako kabaliw sa'yo. Ayaw mo kasing umamin. Binala ko na lang na magpabuntis sa'yo. Naisip ko, blessing na rin ang ibang babae ang naroon dahil kung ako, paniguradong hindi mo rin naman ako gagalawin. Maarte ka eh. Parang alam ko na ang sumunod na ginawa mo. Tumango ang babae. Aha. Nagpatulong ako sa kilalang doktor ng kaibigan ko. May nilabas itong papel ng sulyapan iyon ni Joshua. Ay series of test pala upang mapatunayan na siya nga ang tatay ng batang dinadala ni Chantal. Kahit nasa tiyan pa ang baby. Siguro nga ay weird ang ginawa ko pero wala eh. Kapag nagmahal ka na pala, you can be weird at hindi mo na marirealize iyon. Si Joshua naman ang pagak na natawa. Weird ka naman talaga, miss. Wala namang babae na makakaisip ng ginawa mo sa una nating pagkikita. Wala rin akong kilalang babae na umiiyak pagkatapos na siya ay magbigay ng trabahong blue. Ang cute lang na ngayon pa talaga namula ang mga pisngi ni Chantal. Oo, kung kailan buntis na ito. At para hindi na ito mahiya, kinabig na niya ito at mahigpit na niyakap. I love you, Chantal. Finally, umamin ka rin. He chuckled. Pasensya na. Natagalan na umamin, pero sa totoo lang, gusto ko maganap ulit ang unang gabi nating iyon. Gusto ko naman na gising ako habang inaabot mo ang rurok ng tagumpay. Napahagikhik ang babae, kumala sa yakap niya. Kinuha ang kanyang palad at dinala sa tamang landas sa pagitan ng mga hita nito. Agad ang paglamlam ng mga mata ni Joshua. Wala namang tao rito, tayo lang. Pwedeng-pwede yang naiisip mo dahil mister, mahal din kita. Hindi na kailangan ng iba pang salita. Halik nila sa bawat isa ang sumunod na naging kilos nila. Habang hinayo na ng mga daliri ni Joshua ang tamang daan patungo sa ligaya.